Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1756, Paghuli sa Flood Dragon. Kumislap ang mga mata ni Linfang, at ang kanyang siyam na ulo na espiritu ng dragon ay biglang umatras. Naglabas si Linfang ng wind energies at dalawang cosmic energies para lumikha ng armor. Boom! Isang nakakatakot na enerhiya ang bumagsak kay Linfang. Ang kanyang baluti ay sumabog at si Linfang ay itinulak palayo, mukhang galit na galit. Ang dragon na baha ay tumingin kay Linfang at itinaas ang kanyang mga kuko, umuungal na baliw. Ang nakakatakot na enerhiya ng demonyo ay lumipat patungo kay Linfang ng buong bilis. Kasabay nito, itinapon din niya ang sarili kay Linfang. Tanggang hayop. Kinutya ito ni Linfang. Tumayo siya, lumitaw ang mga mark lights sa likod niya. Huwag mag-aksaya ng oras. Nagningning ang mga mata ng binata nang makitang hinahabol ng dragon si Linfang. Naunawaan din niya na kailangan niyang kumilos ngayon, kung hindi ay wala siyang pagkakataong gumawa ng anuman, lalo na ngayong dumarami na ang mga malalakas na cultivator. Bits. Isang golden light beam at isang napakalaking golden bowl ang lumitaw. Kunin. Sabi ng naglabas ng golden bowl. Lumitaw ang nakakasilaw na mga gintong ilaw at pinalibutan ang dragon. Galit na umuungal ang dragon habang nagpupumiglas. Gusto niyang tumakas, ngunit napakahirap. Tumalikod siya at naglabas ng lakas ng demonyo para bumangga sa bowl. Gayunpaman, walang nangyari, nawala ang mga enerhiya ng demonyo sa loob. Emph. Hinabol ng malalakas na cultivator ang dragon. May mga mahihinang tao ang namatay, ang iba naman ay tila mahina ngunit talagang hindi ginamit ang kanilang buong lakas dahil may iba pang malalakas na cultivator doon. Sa wakas, nagsimulang gumamit ng mga armas ang ilang tao, ngunit walang nagmamadali. Alam nila na kahit na makakuha sila ng mahalagang kayamanan, sasalakayin sila ng iba. Lumitaw ang nakakasilaw na mga ilaw, maraming tao ang nagsimulang gumamit ng mga kayamanan kaya ang kapaligiran ay napuno ng parami ng paraming chi. Ang binata na may hawak na gintong mangkok ay mukhang galit at nakaramdam ng pang-api. Sumimangot si Linfang at pinakawala ng demonyong si Chi, pinalibutan ang sarili ng mga itim na ilaw. Ang kanyang lakas ng kalpa ay gamulong sa mga alon. Ang pagnanakaw ng dragon na ito ay magiging mahirap. Kumikislap ang mga ilaw. Kinuha ni Linfang ang Celestial Evolution chessboard at ang Sun Disk. Ang Sun Disk, mula sa aking angkan, ang Sun Holy Clan. Isang binata ang malamig na tumingin kay Linfang at itinapon ang sarili sa kanya. Ang binatang iyon ay dumating kasama si Yun Qingyan, ang may lakas ng espada ang pumatay sa baka. Sun Holy Clan. Nagulat si Linfang. Hindi katakataka na ang kanyang mga lakas ng espada ay napakasilaw, at gininto ang tulad ng araw. Ang Celestial Evolution chessboard, ikaw ay mula sa vast Celestial Ancient City, pinatay mo si Yang Yan. Nanumpa ang binata mula sa Sun Holy Clan, nakatitig ng diretso kay Linfang. Maraming tao ang tumingin kay Linfang noon. Isang malakas na cultivator mula sa vast Celestial Ancient City na nakakuha ng Celestial Evolution chessboard. Marami na rin siyang napatay na tao. Nagbel ito. Maraming tao ang nakarinig tungkol sa kanya, ang kanyang pangalan ay Linfang, tila. Siyempre, hindi siya naalala ng ilang tao, ngunit naalala nila ang Celestial Evolution chessboard. Walang pakialam si Linfang sa iisipin ng mga tao, ang kanyang Celestial Evolution chessboard ay naging napakalaki, at kumikislap ang mga ilaw sa hangin. Itinulak ni Linfang ang kanyang makajos na kamalayan sa chessboard, pagkatapos ay tumalon dito at pinakipot ang mga marka. Siya ang inabandona ng mga Diyos, kaya hindi niya itinatago ang kanyang antas ng paglilinang, isa talaga siyang Zone Cultivator na kumokontrol sa ilang uri ng cosmic energies. Naisip ni Yun Qingyan, nakatingin kay Linfang ng kakaiba. Nabalitaan niya ang tungkol sa binata na iniwan ng mga Diyos. Gayunpaman, napakalakas niya. Ang dambuhalang dragon ay umungal at lumipat patungo sa gininto ang mangkok ng buong bilis. Malamig nang umiti ang binata at naging napakalaki ng bowl, gusto niyang mahulog ang dragon dito. Ang ibang mga cultivator ay walang gaanong ginawa ngayon, marami sa kanila ay nanonood lamang. Dahil ayaw mo sa kanya, kukunin ko siya. Si Linfang ay nagsusurf sa kanyang Celestial Evolution chessboard ng buong bilis. Nagtinginan ng mga tao sa isa't isa, ngunit hindi sila naglakas loob na kumilos ng walang ingat. Maaari siyang pumunta at subukan kung gusto niya. Dumating ang Celestial Evolution chessboard sa ilalim ng dragon, biglang tumalon si Linfang at pinalibutan ng Celestial Evolution chessboard ang dragon sa isang ilusyon. Maglakas loob ka ba? Galit na galit ang binata na may dalang gintong mangkok. Sa sandaling iyon, pinalibutan ng mga mapanganib na ilaw ang Celestial Evolution chessboard. Sa sandaling iyon, si Linfang ay nasa ilusyon, at nakatayo sa harap ng dragon. Inilabas niya ang kanyang Celestial Book Spirit, ito ang unang beses na ginamit niya ito sa labas. Kinuha niya ang dragon sa kanyang espiritu. Kunin. Utos ni Linfang, at nawala ang dragon sa kanyang mundo ng espiritu. Sa labas, ang mga tao ay nakatitig kay Linfang. Ang Celestial Evolution chessboard ay naging maliit muli, at nawala. Naglabas si Linfang ng isang anteng-anteng, na sumabog at nagpadala kay Linfang ng 10,000 metro ang layo. O hindi. Sumimangot ang karamihan, nasaan ang dragon? Ano ang ginawa ni Linfang? Place rate. Isang sinag ng sikat ng araw ang bumalatay sa kalangitan, sinalakay ng mga sunsword ang kapaligiran at mabilis na lumipat patungo kay Linfang.
Ang Sun Disk ay kumikinang sa nakakasilaw na liwanag at bumangga sa Sun Swords. Isang maliit na dragon na apoy ang lumitaw. Sa ilalim ng paanan ni Lin Feng, isang bangka ang lumitaw at lumayo na parang kidlat. Napakabilis ng lahat ng nangyari. Walang nag-akala na magagawa ni Lin Feng na nakawin ang dragon at mawala. Dahil ba ito sa Celestial Evolution chessboard? Bumalik. Sigaw ni Chu Chunkyu, galit na pinakawalan ang kanyang lakas. Naramdaman ni Lin Feng ang ilang paghahangad na sumalakay sa kapaligiran, ngunit ngumiti lang siya ng malamig at itinapon ng isa pang anteng-anteng. Ang bilis niya ay hindi kapani-paniwala. Bastos. Hinabol siya ng mga tao, ngunit napakabilis ng sinaunang bangka ni Lin Feng. Pinagsama sa dalawang anteng-anteng, mas mabilis pa. Habulin mo siya. Sigaw ng mga taong humahabol kay Lin Feng. Ang problema ay karamihan sa kanila ay mayroon lamang mga nakakasakit na bagay, hindi nila naabutan ang bangka ni Duanmo. Pagkaraan ng maikling panahon, nawala si Lin Feng sa kanilang paningin. Sa malawak at tiwangwang na lugar ng Demon Pond, mayroong isang buron ng demonyo. Ang isang kuweba doon ay ganap na natatakan at ang hamog ay nagtago sa pasukan na may kakaibang kapangyarihan. Isang napakalaking dragon ang nakatitig kay Lin Feng. Malamig niyang tanong, "Nasaan tayo?" "Sa mundo ko," mahinahong sagot ni Lin Feng. "Sisirain ko ang mundo mo, kung gayon." Ipinahayag ng dragon, na naglalabas ng nakakatakot na enerhiya. Kasabay nito ang pagiling niya sa kanyang mga kuko, ngunit walang nangyari. Natigilan ng dragon. "Anong nangyayari? Anong ginawa mo?" tanong ng dragon. Hindi niya magagamit ang cosmic energies doon. Sa labas ng mundo, hindi ko magagamit ang cosmic energies ng lupa at langit. Maaari lang akong umasa sa sarili kong cosmic energies, ngunit dito ito ay naiiba. Dito hindi mo magagamit ang cosmic energies ng lupa at langit, ito ang aking mundo. Mahinahong sagot ni Lin Feng. Naglabas siya ng death energy para palibutan ang dragon, at ang mga mata ng dragon ay naging itim. Paanong posible iyon? Ang iyong cosmic energies ay hindi dapat ganoon kalakas. Boom! Ilang uri ng cosmic energies ang lumabas mula sa katawan ni Lin Feng. Nagulat ang dragon, napakaraming cosmic energies. Paano naging posible iyon? Hindi siya makapaniwala. Mamatay. Galit na sigaw ng dragon, naglalabas ng mga enerhiya ng demonyo kay Lin Feng, ngunit nawala na lang si Lin Feng. Hindi siya kayang salakayin ng dragon. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Feng na nagpakawalan ng mas maraming death energy. Nawala ang demon energies ng dragon. Tumiti si Lin Feng. Sa mundo ni Lin Feng, ang dragon ay isang nilalang lamang, wala siyang unlimited cosmic energies dito. Kahit na hindi magamit ni Lin Feng ang cosmic energies ng lupa at langit, hindi sila naagnas. Ang kanyang espiritu at ang kanyang katawan ay nasa perpektong symbiosis. Sa kanyang mundo, si Lin Feng ay mayroon ding infinity ng cosmic energies na hindi kailanman nabubulok. Galit na galit ang dragon, sinuntok ang lupa at nayanig ang mundo ni Lin Feng. Nakakatakot ang pisikal na lakas ng dragon. Naunawaan ni Lin Feng na kahit na siya ang Panginoon ng kanyang mundo, ang malalakas na cultivator ay maaari ding sirain ito. Tandang hayop, tingnan natin kung hanggang kailan ka makakalaban. Bumangon si Lin Feng sa hangin at nakipagkamay. Isang purple tank ang lumitaw, at kasabay nito, ang lakas nito ay nakapalibot sa dragon. Binaril ng purple tank ang dragon, ngunit winasak ito ng dragon. Napakalakas niya. Gayunpaman, hindi nilayo ni Lin Feng na pakawalan ang dragon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1757, naghihintay. Sa teritoryo ng Demon Pond, maraming tao ang naghahanap kay Lin Feng, ngunit ang lugar ay masyadong malawak, ang paghahanap ng isang tao ay napakahirap. Si Yon Qingyan at ang iba ay muling nagtipon, ang binata mula sa Sun Holy Clan ay mahinang nagsabi. Dahil siya ay isang estudyante sa Champion University, hintayin natin siya doon. Gusto mo ba talaga siyang maging kaaway? Tanong ni Yon Qingyan. Si Yang Yan ay isang direktang inapo ng Sun Holy Clan, kung hindi ay hindi siya magkakaroon ng Sun Disk. Pinatay siya ni Lin Feng at ninakaw ang disk, nakapatay din siya ng ibang tao mula sa Sun Holy Clan, paano ko siya pakakawalan? Malamig na sagot ni Yang Chuge. Kung gusto mo, ngunit nakarank ka, kung lalaban ka sa isang bagong estudyante, hindi ako sasali. Seryosong balik ni Yon Qingyan. Hindi na kailangan, kaya kong lutusin ang isyu sa aking sarili. Sagot ni Yang Chuge, at nagsimulang umalis ang lahat. Nagsimula na ring umalis ang iba, lalo na nang malaman na si Lin Feng ay isang estudyante sa Champion University. Maraming tao ang gustong maghintay sa kanya doon. Tungkol kay Lin Feng, siya ay nasa kanyang maliit na mundo at binobomba ang dragon ng mga pag-atake. Ang dragon ay patuloy na umuungal, siya ay mukhang mabangis, ngunit ang kanyang cosmic energies ay pinigilan. Sa labas ng mundo, ang mga cultivator ay maaaring humiram ng cosmic energies ng lupa at langit, sila ay nasa symbiosis sa kalikasan, ngunit sa mundong iyon, ang mga cosmic energy reserves ng dragon ay wala ng laman. Magagamit lang niya ang kanyang pisikal na lakas para labanan si Lin Feng, ngunit hindi ito sapat para magdulot ng banta kay Lin Feng. Si Lin Feng ay patuloy na naglalabas ng death curse energies na kinakasira ang katawan at buhay ng dragon. Ang buhay ng dragon ay dahan-daang nauubos. Hindi siya nakatakas. Sisirain kita.
Sumumpa ang dragon, naglabas ng nakakatakot na chi. Malaki ang sugat niya sa likod ngayon, at palaki ng palaki. Huwag ka nang lumaban. Ginagawa ko ito para sa isa pang dragon. Hindi ka mamamatay. Nangako si Linfang, at kumalat ang isang dragon chant sa hangin. Lumitaw ang mga kaliskis ng dragon at nagsimulang kumulo ang kanyang dugo. Sa likod niya, dahan-daang lumitaw ang ulo ng dragon. Isa itong tunay na dragon, itim ang katawan nito at mukhang mabangis. Isang dragon. Natigilan ng baha na dragon. Si Linfang ay may dragon sa kanyang katawan. Talaga, nasa dugo ko ang dragon na ito. Ito ay bahagi ng aking lakas. Kung ikaw at ang dragon na iyon ay magsasama, ikaw ay magiging napakalakas. Pantay na sabi ni Linfang. Kahit na mayroon kang nakakatakot na pisikal na lakas, hindi ka na maglalaban ng mas matagal. Kung magpapatuloy ka, papatayin kita. Ang baha ng dragon ay mukhang hindi masaya, ngunit naunawaan niya na si Linfang ay nagsasabi ng totoo. Siya ay napakalakas at agresibo, at kung gusto niya, maaari niyang patayin ang dragon. Biglang nalungkot ang dragon. Kinailangan siya ng 10,000 taon upang maging isang dragon ng baha, at ngayon siya ay magiging isang alipin. Huwag ka nang lumaban. Ito ay para sa iyong ikabubuti. Walang awa na sabi ni Linfang. Hindi ako gumamit ng mamahaling kayamanan dahil natakot akong patayin ka. Kung patuloy kang lumalaban, hindi na ako magdadalawang isip pa. Lumitaw ang Sun Disk, ayaw ni Linfang na patayin ang dragon, kung hindi ay magiging hindi gaanong kapakipakinabang ang kanyang dugo. Lumitaw ang Thunder Hammer. Ang dalawang kayamanan na iyon ay nakakatakot na magkasama, ang kulog at apoy na lumilitaw sa kanilang paligid habang si Linfang ay papalapit sa dragon. Halika, maging mabuting bata ka ngayon. Mabubuhay ka ng napakahabang panahon sa pamamagitan ng iyong dugo. Hahayaan kitang panatilihin ang isang thread ng kalooban, ang iyong kalooban ay hindi kailanman magkakalat sa ganoong paraan. Itinaas ng dragon ang kanyang ulo at umungal sa dalamhati, na nagpayanag sa kalangitan. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang dragon ay tumangalak kay Linfang na nagtatampo. Sige, gagawin ko ang gusto mo. Iyan ang tamang desisyon. Tumiti si Linfang. Dama pa siya sa likod ng dragon at lumitaw ang kanyang nine-headed dragon spirit at hinigop ang dugo ng dragon. Pagkalipas ng ilang oras, sa kuweba, ang lakas ng demonyo ay gamulong sa mga alon, kumalat ang isang dragon chant sa hangin, at isang nakakatakot na itim na lakas ng demonyo ay lumaki. Sa labas ng kuweba, umaalon-alon ang damo. Ang bundok ay nanginginig sa parehong bilis ng pag-awit ng dragon. Kumalat ang mga dagandong, isang silweta ang lumabas sa kuweba. Ang nakakatakot na enerhiya ng demonyo ay naging mas matindi. Si Linfang ay napapalibutan ng lakas ng Deva Marakalpa. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa langit, habang ang lakas ng Deva Marakalpa ay bumaba mula sa itaas at tumagos sa kanyang katawan. Lumipad ang madilim na ilaw sa kanyang pisikal na katawan. Boom, boom. Mas maraming lakas ng Deva Marakalpa ang binomba sa katawan ni Linfang. Ngunit hindi siya natakot, kahit na naisip na ang lakas ng Deva Marakalpa ay lalong tumitindi. Sa wakas, ang lakas ng kalpa ay nagkalat. Si Linfang ay nasa langit, 4 na beses nang nilinis ng lakas ng Deva Marakalpa. Ang kanyang pisikal na katawan ay naging higit na walang takot. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang malakas na hayop na chi ang bumangon sa malapit. Sumimangot si Linfang, inilabas ang kanyang bangka, at umalis. Hindi siya maaaring manatili doon, kung hindi ay makakatawag ito ng atensyon ng mga tao. Sa labas ng Champion University, may mga estudyante, at may mga hindi naman estudyante, doon naghihintay. Yang Chuge, sigurado ka bang ninakaw ni Linfang ang baha na dragon? Tanong ni Leng Zia kay Yang Chuge. Nakipag-ugnayan na siya sa ilang tao mula sa Ji-Chang's Club. Sa una ay pupunta sila sa Demon Pond at pagkatapos ay nakasalubong nila si Yang Chuge sa daan, kaya bumalik sila. Tila, ninakaw ni Linfang ang dragon ng baha. Hindi sumagot si Yang Chuge. Sinulyapan niya si Leng Zia. Si Leng Zia ang ika-6 na estudyante at siya ang ika-7, tiyak na dahil natalo siya laban kay Zia. Hindi nagustuhan ni Yang Chuge si Leng Zia. Inaasahan niyang malampasan niya ang isa pa balang araw. Nang makita ni Leng Zia si Yang Chuge na nanatiling tahimik, malamig siyang ngumiti at sinabing, Yang Chuge, swerte ka na ikaw ang ika-7 estudyante, dapat mong bigyan ng higit na pansin ang Ji-Chang's Club sa halip na sundan ng babaeng iyon. Maaari kang maging isang bagay. Itigil mo na yang kalokohan mo. Hamanin ko kayo at si Puyang sa lalong madaling panahon. Sagot ni Yang Chuge. Ang ika-5 at ika-6 na estudyante ay parehong miyembro ng Ji-Chang's Club. Kahit kailan. Tumiti pabalik si Leng Zia. Ang ingay, may nangyayari. Nang mga sandaling iyon, may sumulpat sa di-kalayuan, nakasuot siya ng puting damit at nakasuot ang mga kamay sa manggas. Tumiti siya sa karamihan. Ang mga tao ay nagtaas ng kanilang mga ulo at mukhang nagulat, kahit na medyo natakot. Jing Shou, ang taong ito ay lubhang mapanganib. Nandito rin si Mi Qingyan. Tumingin si Jing Shou kay Yun Qingyan at tumango. Bakit hindi ako dapat nandito? Tanong ni Yun Qingyan, nakasimangot. Tumingin siya pabalik kay Jing Shou at sinabing, Jing Shou, hindi ka pa sumasali sa anumang grupo, dapat kang manatili sa akin at sumali sa Yun Club. Na, kung susundin kita araw-araw, mawawalan ako ng bait at may in love at iiwan mo ako. Tumiti si Jing Shou.
Pagkatapos, tumingin siya sa karamihan at tumawa ng tawa. Sino ang gustong hamanin kung kanino? Narinig ko na isa kang assassin, Jingshou, totoo ba iyon? Tanong ng isang binata, na nakangisi kay Jingshou. Dahil narinig mo iyon, maaari lamang itong maging totoo. Mahinhin na sagot ni Jingshou. Gusto kong makita ang iyong mga kamay. Walang galang na sabi ng binata. Narinig ko na si Shii mula sa Celestial Godly University ay may dugong dragon at pumunta siya sa Demon Pond para manghuli ng mga dragon, anong ginagawa niya dito? Madaling sumagot si Jingshou. Pagkatapos, tumingin siya sa karamihan at ngumiti pa. Nakikita ko, ang ilang mga mag-aaral mula sa Champion University ay dapat na nakakuha ng mga dragon, at ngayon ay naghihintay sila para sa mga kasama ng mga dragon na bumalik sa Champion University dahil hindi sila masaya. E ano ngayon? Hinamon siya ni Shii. Wala lang, gusto ko lang manood ng away ng mga tao. Nagkibit-balikat si Jingshou, tumabi para maghintay. Walang alam si Lin Fang tungkol doon. Siya ay nasa kanyang bangka na lumilipad ng buong bilis. Nang makalapit na siya sa universidad, may nakita siyang mga tao sa abot-tanaw, tila may hinihintay. Inihinto ni Lin Fang ang kanyang bangka at sinuri ang karamihan. Naunawaan niyang hinihintay siya ng mga ito. Kawili-wili. Nakita ni Jingshou si Lin Fang at mukhang natuwa. Ang taong iyon ay kumuha ng dragon sa harap ng lahat at nang ahas na magpakita muli, ang mga taong iyon ay bihira. Kahit na hindi interesado si Jingshou sa dragon, alam niyang hindi niya kayang talunin ang dragon ng mag-isa. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1758, agresibo. Bumalik ka rin sa wakas. Sigaw ni Yang Chuge. Pagkatapos, naglakad siya palapit kay Lin Fang, ang kanyang mga mata ay puno ng nakakapasong mainit na apoy. Tiningnan ni Lin Fang ang karamihan ng tao ng masama. Nakakatawa ang mga taong iyon, kanina pa nila siya hinihintay. Bumalik na ako, anong gusto mo? Walang pakialam na tanong ni Lin Fang. Itinago mo ang dragon sa baha sa ilang uri ng kayamanan, ipakita mo sa amin. Utos ni Yang Chuge, nakatitig kay Lin Fang. Ang iba ay lumakad din pasulong at pinalibutan si Lin Fang. Nais ng mga tao mula sa Champion University na makipag-ugnayan sa mga tao mula sa ibang mga universidad, ngunit narito kami sa labas ng Champion University. Sabi ni Lin Fang na malamig na nakatingin sa mga tao. Si Yang Chuge ay isa ring estudyante sa Champion University, at nakita na ni Lin Fang si Leng Zia sa Edict Palace, miyembro siya ng Jichang's Club. Yung iba siguro galing sa ibang university. Nagulat ang mga taong papalabas-pasok sa universidad nang makitang lahat ng mga taong iyon ay nakapaligid sa isang tao. Interesado sila nang malaman nilang ang mga taong iyon ay nagtatalo tungkol sa dragang baha. Narinig na rin nila ang tungkol doon sa Edict Palace. Ang 4 na universidad ng banal na lungsod ay may mga patakaran. Kung gusto ng mga estudyante na hamanin ng ibang mga estudyante, kailangan nilang gawin sa loob ng universidad. Kung magkasundo ang magkabilang panig, maaaring lumaban ang mga estudyante sa entablado ng labanan. Walang pakialam na sabi ni Jingshou. Nakakatuwa na makita ang napakaraming malalakas na cultivator na pumapaligid sa isang bagong estudyante, kabilang ang ika-6 at ika-7 estudyante. Kumunat ang noo ng mga tao, napakaraming malalakas na cultivator ang nakapaligid sa isang bagong estudyante, talagang walang hiya iyon. Ang taong iyon ay nagnakaw ng baha ng dragon, hindi natin siya mabitawan. Sumagot si Yang Chuge. Dahil nasa iyo ang dragon at ninakaw niya ito mula sa iyo, nangangahulugan ito na kayo ay sumuso sa paglilinang. Mahinahong paghusga ni Jingshou. Nagalit si Yang Chuge. Dinala ni Lin Fang ang dragon sa baha sa harap ng napakaraming tao, talagang naging pabaya sila. Nakita na ng lahat si Lin Fang, at nakatakas pa rin siya. Tumingin si Lin Fang kay Jingshou. Misteryoso ang lalaking iyon, mukhang mamamatay tao. Kung gusto mo ng baha na dragon, halika na, sabi ni Lin Fang na naglakad pasulong. Hinatak ni Yang Chuge ang mahabang mukha at nagpakawala ng nakakatakot at nakakapasong araw. Ibang-iba ito sa araw ni Yang Yan, mas makapangyarihan ang kay Yang Chuge. Lumitaw ang ilang araw, na naglalaman ng nakakatakot na sword energies na gumagalaw patungo kay Lin Fang ng buong bilis. Sumimangot si Lin Fang, lumitaw ang isang armor at damaykit siya sa harap gamit ang 2 kamay. Isang purple tank ang lumitaw at bumangga sa mga papasok na blades. Naputol ang sun sword at sumabog. Nagpatuloy si Lin Fang sa paglalakad. Hindi siya gumamit ng anumang kayamanan, kaya hindi rin magawa ni Yang Chuge, kung hindi, mawawalan siya ng mukha. Naglakad din siya pasulong, tila isang nakakasilaw na araw. Mamatay. May galit na sumigaw. Biglang, isang dambuhalang ibon ng apoy ang lumipat patungo kay Lin Fang ng buong bilis. Ay pakulong. Kinamayan ni Lin Fang ang kanyang kamay at hinarang ng lakas ng Deva Marakalpa ang dambuhalang ibong apoy at ikinulong ito. Gayunpaman, ang dambuhalang ibon ay mabilis na nakalaya. Panuntunan. Bumangon si Lin Fang sa himpapawid at ang kanyang Deva Marakalpa ay naging web na Samiris sa napakalaking ibon. Slice. Si Yang Chuge ay bumangon sa himpapawid, pinalamok ang mga sun sword na umaagos patungo kay Lin Fang. Nakaramdam si Lin Fang ng malakas na lakas. Napakalakas ni Yang Chuge, nasa top 10 siya sa universidad. Ang kanyang cosmic energies ay nasa level 7 na. Madali pa niyang napatay ang mga emperador sa katamtamang antas. Biglang naglabas si Lin Fang ng pambihirang immortal at demonyong enerhiya, na tila isang hari ng demonyo.
Ang kanyang mga mata ay puno ng death energies, ang kanyang damit ay lumilipad sa hangin. Sa maikling panahon, ganap na nagbago ang Qi ni Linfeng, mukha siyang Diyos ng kamatayan. Mamatay. Bumaba ang kulog mula sa langit, lumitaw ang mga ulap, ang mga ilaw ng espada ay gumalaw ng magulo. Bumangon sa himpapawid ang Diyos ng kamatayan na si Linfeng. Natigilan si Yang Chuge, pakiramdam niya ay hindi na siya kaharap na tao. Apat na enerhiya na mapanirang assassination. Napatulala si Yang Chuge, hindi siya makapaniwala na pinag-aralan ni Linfeng ang 4 energies destructive assassination, nangangahulugan nito na maaari din niyang gawin ang 4 na uri ng energies na magkasama at gamitin ang mga ito bilang spell. Iyon ay hindi kapani-paniwala. Napapaligiran ng lakas ng hangin si Linfeng. Naramdaman ni Yang Chuge na nawasak ang kanyang kalooban. Kasabay nito, ang mga enerhiya ng kamatayan ay tumaas sa hangin. Nagsimula siyang tumakbo palayo, ngunit sinundan siya ni Linfeng ng buong bilis at sumigaw ng galit. Muling lumitaw ang kanyang purple tank at gumuhit sa kalangitan. Asar. Lumitaw ang nakamamanghang at nakasisilaw na sword lights at winasak ang purple tank. Gayunpaman, hindi mukhang masaya si Yang Chuge at malamig lang nang umiti si Linfeng. Nagpatuloy si Linfeng patungo sa pasukan ng Champion University. Hindi siya hinabol ni Yang Chuge, nanginginig ang mga kamay niya sa Holy Light Sword na hawak niya. Napakalakas niya. Nakapagtataka, kinailangan ni Yang Chuge na gamitin ang kanyang Holy Light Sword. Naisip ng karamihan, namangha. Alam na ng karamihan sa kanila na si Linfeng ang iniwan ng mga Diyos sa malapad na Celestial Ancient City, ngunit naiintindihan niya ang 7 uri ng cosmic energies. Sa sandaling iyon, nakagamit na siya ng ilang uri ng cosmic energies, ngunit hindi ito ang cosmic energies ng lupa at langit, ngunit sa paanuman ay kanya. Parang ang sarili niyang cosmic energies ay walang limitasyon, kakaiba. Hindi nila naiintindihan kung paano niya nagawa iyon. Ang mga taong hindi nakalusot sa Huangqi layer ngunit nauunawaan ng cosmic energies ay walang access sa isang walang limitasyong dami ng cosmic energies, ngunit si Linfeng ay tila iba. Siguro dahil naiintindihan niya ang ilang uri ng cosmic energies. Yang Chuge, bilang cultivator, normal lang na matalo minsan. Huwag isa puso. Magsanay pa at balang araw malalampasan mo siya. Sabi ni Yun Qingyan na may magalang na ngiti. Nagtungo siya sa Champion University, at marami pang ibang tao ang gumawa ng gayon. Nakita nilang lahat kung gaano kalakas si Linfeng, hindi nila kayang maliitin siya. Natalo pa niya si Yang Chuge. Mukhang hindi ganoon kagaling ang ikapitong mag-aaral. Sabi ni Leng Zia na may napakalamig na kabalintunaan at nag-aalab na panunuya. Pumasok din siya sa university. Iniisip ni Leng Zia kung sino ang mananalo sa pagitan nila ni Linfeng. Kung siya si Yang Chuge, hindi siya tatawa. Lahat yata ng Ji-Chang's Club ay natatalo, malakas ang mga bagong estudyanteng iyon, isip ni Leng Zia. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik na ang lahat sa loob ng universidad. Ang ibang mga estudyante ay walang champion card, ngunit maaari rin silang pumasok sa loob ng Champion University kung minsan, iyon ay isang patakaran na napagkasunduan ng 4 na universidad sa banal na lungsod. Ang mga estudyante ay maaaring pumunta sa ibang mga universidad ayon sa gusto nila, ngunit syempre, hindi sila makakapunta sa mga lugar tulad ng Champion Hall o Edict Palace. Ano ang nangyayari? Sa sandaling iyon, napansin ng mga tao na nasa Champion University si Linfeng, sinusundan siya ng marami pang tao. Nagulat sila. Kilala ko siya, bagong estudyante siya, naging estudyante siya 3 buwan na ang nakalipas. Sobrang yabang niya. Sinaktan niya si Princess Yuen at pagkatapos ay ang Ji-Chang's Club. Pero kakaiba siya. Linfeng ang sinasabi mo, sa palagay ko. Nabalitaan ko na siya, galing siya sa vast Celestial Ancient City, noon, sa Ice Moon Lake, papasukin na sana niya ang Huangqi layer ngunit nabigo ito. Hindi siya pinayagan ng mga Diyos na maging emperador, ngunit sa huli ay nagpasya siyang suwayan sila at ngayon ay kontrolado niya ang 7 uri ng cosmic energies. Alam ng lahat ang tungkol dyan sa napakalawak na Celestial Ancient City. Napakalakas niya. Pagmamalaki ng iba sa kanila, saka nakisali sa crowd para manood. Imperial Kalpa. Sa palagay ko ay hindi niya matatalo ang mga potensyal na kampiyon ng universidad sa lakas ng layer ng Zunqi. Hehe, hindi mo siya maaaring maliitin, ano ang Zun Cultivator na mauunawaan ng 7 uri ng cosmic energies. Nakarinig ka na ba ng ganyan? Sa katunayan, hindi ko pa narinig ang tungkol doon, ngunit ang problema ay kung mananatili siyang isang Imperial Kalpa, siya ay maipit sa isang punto at hindi siya magiging isang kampiyon. Ang mga tao ay gumagawa ng mga komento tungkol kay Linfeng habang parami ng parami ang mga tao na nagtitipon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1759, Ji Wuyu. Sa sandaling iyon, may mga taong nakikipaglaban sa entablado ng labanan at maraming tao ang nanunood. Ang star group ng Ji-Chang's Club ay 2 beses nang napahiya dahil sa mga bagong estudyante, at kailangan nilang mabawi ang kanilang reputasyon. Umalis na sina Prinsesa Yuen at Puyang at hinanap ang mga bagong estudyante na napakalakas. Ang isa sa kanila ay matikas at tinawag na Hao Qinglin, ang isa naman ay isang Buddhist monghe at tinawag na Tianqi. Sila ay kapwa-disipulo. Dumating din si Yuen Hao upang makita ang labanan, maraming tao mula sa star group ang naroon. Hindi nila kayang mawala. Si Puyang ay lalaban kay Hao Qinglin at Prinsesa Yuen laban kay Tianqi.
Si Tian Qi at Hao Qinglin ay naging tanyag din sa unibersidad. Sa tuwing natatalo ang mga tao ng Jichang's Club, mas lalo pang na-pressure ang mga miyembro nila. Maaaring tumanggi si Hao Qinglin sa hamon ni Puyang, dahil ang kanyang ranggo ay hindi kasing taas ng kay Puyang. Pero hindi siya tumanggi, mahilig siyang makipag-away, kaya magandang ehersisyo iyon. Bits. Tumingin si Puyang sa dalawang disipulo at galit na sumigaw. Halika rito. Si Hao Qinglin ay bumangon sa himpapawid at tumalon sa entablado ng labanan. Ang kanyang damit ay lumilipad sa hangin. Mukha siyang determinado at nakatutok. Kasabay nito, tumingin din si Yu Wenjing kay Tian Qi. Pinagdikit ni Tian Qi ang kanyang mga palad at lumitaw ang mga gintong ilaw. Nagsimula na ang dalawang laban. Kawili-wili. Ilang taon na akong nag-aaral at hindi pa ako nakakita ng mga kawili-wiling bagong estudyante. Napakalakas nila at higit pa rito, hindi sila taga Holy City. Bulong ng isang tao sa karamihan na nanonood ng labanan. Ngunit si Puyang ang ikalimang mag-aaral, hindi siya matatalo ni Hao Qinglin. Narinig ko na si Hao Qinglin ay gumagamit ng Reincarnation Cosmic Energy, ito ay isang napakabihirang uri ng enerhiya. Dapat may special bloodline siya. Noon, mayroon akong kaibigan na alam din ang Reincarnation Energy. Napaka-talented niya. Gayunpaman, hindi niya nagawang makapasok sa Huangqi layer dahil ang kanyang Reincarnation Energy ay hindi magiging Reincarnation Cosmic Energy. Si Hao Qinglin ay talagang may talento. Ang enerhiya ng Reincarnation ay bihira talaga, hindi ko alam kung bakit. Komento ng iba. Sa entablado ng labanan, nagsimula na ang mga laban. Pinagsasama-sama ni Puyang ang kulog at walang laman na kosmikong enerhiya. Ang kanyang mga pag-atake ay agresibo at paputok. Napuno ng kulog ang kapaligiran. Si Hao Qinglin ay naglabas ng Reincarnation Cosmic Energy, ang kapaligiran sa paligid niya ay nakakasira. Lumitaw ang mga ilaw ng espada sa paligid niya. Nipuyang ang kanyang kamay at lumitaw ang isang bakanteng sinag ng ilaw sa espasyo, sumanib ito kasama ng mga lakas ng kulog at pinalibutan si Hao Qinglin. Cut. Isang reincarnation curtain ang lumitaw sa paligid ni Hao Qinglin, tila kaya nitong sumipsip ng anuman, kabilang ang kulog ng kanyang kalaban. Ang mga reincarnation energies na ito ay hindi kapanipaniwala, naisip ng karamihan. Ang dalawang taong iyon ay hindi kapanipaniwalang malakas. Ang cosmic energies ni Puyang ay level 8 na at ang cosmic energies ni Hao Qinglin ay level 7. Gayunpaman, ang dalawahang cosmic energies ni Puyang ay hinihigop pa rin ng reincarnation cosmic energies, walang makakatakas sa kanila. Puyang jumped forward, gusto niyang subukan ang close combat. Bumaba ang mga kulog mula sa kalangitan, naging kulay ube ang kapaligiran, ang kanyang walang laman na enerhiya sa espasyo ay muling pinalibutan si Hao Qinglin. Halika at tikman ang aking lakas ng reincarnation. Malamig na inimbitahan siya ni Hao Qinglin. Pinalibutan ng reincarnation energies si Puyang, na mahinang umungot. Ang hirap makalapit. Sinisira ng enerhiya ni Hao Qinglin ang lahat ng kanyang cosmic energies. Paano naging posible iyon? Kadalasan, ang ganoong bagay ay nangyayari lamang kapag may malaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawang cultivator. Azura, sumipsip. Mahinahong sabi ni Hao Qinglin. Ginamit niya ang kanyang Azura Reincarnation Strength para sirain ang cosmic energies ng kanyang kaaway, pagkatapos ay tumagos ang kanyang energies sa katawan ng kanyang kalaban. Gusto mong mamatay. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Puyang. Nagpatuloy siya sa pagtakbo patungo sa Hao Qinglin, ang mga pagsabog ay patuloy na kumakalat sa hangin habang nagsasalubong ang kanilang mga enerhiya. Reincarnation ng katawan. Mabilis na sigaw ni Hao Qinglin, na naging isang ilusyon ng lumitaw ang kanyang espiritu. Magagawa niyang mawala ang anumang bagay sa reincarnation wheel ng buhay. Gaano kalakas? Reincarnation cosmic energies, reincarnation spirit, perfect. Naisip ng karamihan. Sa kabilang banda, nag-aaway din sina Tian Qi at Yu Wenjing. Ginagamit ni Yu Wenjing ang kanyang Four Seasons attack, na kinabibilangan ng paggamit ng 4 na iba't ibang uri ng cosmic energies. Nagtatanggol si Tian Qi sa ngayon. Mukha siyang hindi masisira na Buddha, na nananatiling hindi gumagalaw. Patuloy siyang umaawit ng mga mantra na naging nakakatakot na pag-atake. Ang mga tao ay nabighani sa mga labanan na hindi nila napansin na isang malaking grupo ng mga tao ang lumitaw sa di kalayuan. Nang dumating si Lin Feng, nagulat siya sa kanyang nakikita at binilisan ng takbo. Pagdating niya sa crowd, nagulat siya, biglang ngumiti ng malapad. Nandito na sila. Sa isip ni Lin Feng, nakatingin kay Hao Qinglin at Tian Qi. Hindi man lang sila nagbago. Patuloy lang silang naging mas matikas, at mas makasin. Tuwang-tuwa si Lin Feng nang makitang naging matatag sila, malamang na dumaan sila sa maraming paghihirap. Puyang. Kakaiba ang tingin ni Leng Zia kina Puyang at Yu Wenjing. Ang mga taong iyon ay nakikipaglaban sa mga bagong estudyante. Ngayong taon, hindi kapanipaniwala ang mga bagong estudyante. Lakas ng reinkarnasyon, paglilinang ng Budista, bihira ang mga ganitong cultivator, naisip ni Yu Wenhao at ng iba pang miyembro ng Star Group na nanonood ng labanan. Sinubukan ni Yu Wenhao na magmukhang hindi natinag, ngunit sa loob, siya ay labis na kinakabahan. Alam niya na sina Puyang at Yu Wenjing ay napakalakas. Hindi sila kayang talunin ng mga ordinaryong mababang antas na emperador, maaari pa nilang talunin ang mga katamtamang antas na mga emperador.
Ngunit sa universidad, ito ay ibang kwento. Yuwen, nandito siya. Bulong ng isang katabi ni Yuwen Hao. Tumingin si Yuwen Hao sa malayo at nakita ang isang tao na may magagandang damit. Ang taong iyon ay mukhang mayabang at mapagmataas, na para bang isinasaalang-alang niya ang lahat at lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang pansin. Interesado din siya sa mga laban na ito. Nakangiting naisip ni Yuwen Hao. Ang lalaking iyon ang naging unang estudyante noong 1 taon at simula noon, wala nang nanghamon sa kanya muli. Siya ay napakalakas at may talento, medyo pambihira. Mayroon din siyang hindi kapani-paniwalang kapwa-disipulo. Si Ji Wuyu ang unang estudyante, natalo niya si Jing Shou noon at naging una sa listahan. Wala nang nangahas na lumaban sa kanya. Si Ji Wuyu ay nakababatang kapatid din ni Ji Chang. Ji Wuyu. May nakapansin kay Ji Wuyu sabay sa crowd, nagulat sila nang makita siya. It had been a year since they have seen him on a battle stage, sabi ng mga usap-usapan na talagang nag-e-ensayo siya para lumakas, ang goal niya ay maging champion, hindi potential champion. Si Jing Shou ay nakangiti ng walang pakialam, ngunit nang marinig niya ang pangalan ni Ji Wuyu, bigla siyang kumunat ang noo, lumingon, at nakita si Ji Wuyu. Tiningnan niya ito ng masama. Natalo siya sa kabila noon, ito ang dahilan kung bakit siya nasa pangalawang pwesto sa listahan. Ngayon ay halos imposible para sa kanya na umangat sa listahan ng ranggo. Si Ji Wuyu ay mukhang kalmado at malayo. Lumapit siya kay Yuwen Hao at nanood ng mga laban. Paano ka dumating ngayon? Tanong ni Yuwen Hao kay Ji Wuyu. Gusto ng Yuwen clan ng isang alyansa sa pamamagitan ng kasal sa aking angkan, tama ba? Walang pakialam na sagot ni Ji Wuyu. Tumiti si Yuwen Hao at sinabi, ikaw at si Prinsesa Yuwen ay magiging isang perpektong mag-asawa. Walang sinabi si Ji Wuyu, pinanood lang niya si Yuwen Jing sa battle stage. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1760, 6 na tao ang nag-away. Ji Wuyu, sino sa tingin mo ang mananalo sa pagitan ng prinsesa at ng Buddhist monghe? Tinanong ni Yuwen Hao si Ji Wuyu sa mahinang boses. Balanse ang labanan, ngunit ang Yuwen clan ay may magandang sikretong chi, tama ba? Alam din ni Yuwen Jing ang lakas ng Four Seasons, kung gagamitin niya ang kanyang buong lakas, hindi siya matatalo ng Buddhist monghe. Mahina ang paghusga ni Ji Wuyu. Napangiti si Yuwen Hao, pinapabore ni Ji Wuyu ang Yuwen clan. Ngunit hindi mananalo si Puyang. Hasga ni Ji Wuyu, nanunood ng Hao Qinglin at Puyang. Sumimangot si Yuwen Hao at tumingin sa cosmic energies ni Hao Qinglin. Hindi siya mas mahina kaysa kay Puyang at ang kanyang cosmic energies ay nakakatakot. Bilang karagdagan, ang kanyang cosmic energies at ang kanyang espiritu ay isang perpektong tugma. Isang reincarnation energy curtain ang nakapalibot kay Puyang at ang lakas ng Azura ay tumaas sa langit. Ang labanan ni Tian Qi at Yuwen Jing ay hindi kapani-paniwala. Isang napakalaking gininto ang kamay ang gumalaw patungo kay Yuwen Jing ng buong bilis, habang kasabay nito, nagpakawala si Yuwen Jing ng Four Seasons attack. Ang gininto ang kamay ni Tian Qi ay nawala, ngunit ang enerhiya ay patuloy na lumilipat patungo sa Tian Qi. Kahit na ang isang katamtamang antas na emperador ay hindi makalaban sa gayong pag-atake. O hindi, kumunat ang noo ni Lin Fang. May tinatagong Qi si Yuwen Jing, nakakatakot. Nagliwanag ang mga ilaw, naging ginto ang katawan ni Tian Qi, at lumitaw ang isang Buddha. Ang lakas ni Yuwen Jing ay binomba ang Buddha ni Tian Qi, ngunit ang Buddha ay nanatiling hindi gumagaw. Isang metal na tunog ang kumalat sa hangin, ilang yelo at apoy na enerhiya ang tumagos sa Buddha bago ito nabasag. Marahas na itinulak pa atras si Tian Qi, ngunit kasabay nito, binibigkas niya ang mga mantra at ang kanyang boses ay naging mga imprint na gininto ang kamay. Sira, sirain, sirain. Umalangaw ang kanyang boses sa buong paligid. Sa parehong sandali, si Puyang ay binomba ni Hao Qinglin at napilitang paatras. Puyang glared at Tian Qi icily. Dahil nasa iisang battle stage tayo, sama-sama tayong lumaban. Tumuso si Puyang, itinapon ang sarili kay Tian Qi. Tumingin si Hao Qinglin sa kanya ng malamig at naglabas ng Azura Sword, sumisigaw. Mag-ingat. Naramdaman ni Tian Qi na inaatake siya ni Puyang at naglalabas pa rin ng enerhiya si Yuwen Jing. Natigilan siya. Naglabas siya ng mas maraming golden Buddha lights na pumaligid sa kanyang katawan at naging armor. Boom! Muling sinalakay ni Puyang si Tian Qi, na nagkondensel ng cosmic energies. Bastos. Galit na galit si Lin Fang nang makita niya iyon. Agad siyang bumangon sa ere at lumapag sa tabi ni Tian Qi. Asar. Isang purple tank ang yumanig sa hangin, kinaladkad ni Lin Fang si Tian Qi at naghagis ng anteng-anteng sa hangin. Agad silang nawala at muling lumitaw sa gilid ng battle stage. Binomba ni Yuwen Jing ang kapaligiran kung saan naroon sina Lin Fang at Tian Qi, ngunit wala ng tao doon. Teleportation, lakas ng deployment. Ang mga tao ay namangha. Paano lumabas si Lin Fang sa entablado? Ito ay Lin Fang. May nakakilala kay Lin Fang, ang estudyanteng pumasok sa universidad 3 buwan bago. Bakit siya nasa stage ngayon? Lin Fang. Napatulala si Tian Qi, napakamot na lang siya ng ulo at ngumiti. Brother. Sumagot si Lin Fang, ngumiti pabalik. Napakatagal na rin ang huli silang nagkita. Marahil ay may milyon-milyong bagay silang sasabihin sa isa't isa.
Napakasaya kong makita ka, bulalas ni Tianqi. Pagkatapos, lumingon siya kay Hao Qinglin na nakangisi. Brother, si Lin Feng. Alam kong si Lin Feng iyon. Sagot ni Hao Qinglin, ngumiti din ng malapad. Hindi siya bulag. Brother. Tumingin si Lin Feng kay Hao Qinglin na tumatakbo palapit sa kanila. Hindi man lang siya nagbago, mukha pa rin siyang matikas at malakas. Brother. Ang mga tao ay natulala. Kilala ba ni Lin Feng ang mga taong iyon? Sila ba ay mga kapwa niya alagad din? 3 kapwa alagad. Sino ang guro nila? Galing ba sila sa Holy Clan? Nagtataka ang maraming tao ng malakas. Ang 3 taong iyon ay magkasamang nagtapos sa Champion University at kapwa mga alagad. Nagulat ang mga tao, hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Ang labanan ay hindi kapanipaniwala sa 4 na cultivator na iyon. Ikaw na naman. Matapang na sinabi ni Yu Wenjing kay Lin Feng. Lin Feng, muli. Ito ang yugto ng labanan ng kampyon, at maglakas loob kang lumapit at lumaban ayon sa gusto mo. Tanong ni Puyang, nakatitig kay Lin Feng. Sino ka sa tingin mo para kausapin ako? Sabi ni Lin Feng na nakatingin sa kanya ng masama. Natalo siya laban kay Hao Qinglin, kaya napagpasyahan niyang atakihin si Tianqi ng biglaan. Ang ikalimang mag-aaral ay isang biro. Panunuya ni Lin Feng. Mukhang galit na galit si Puyang. Sa sandaling iyon, tumalon si Leng Zia sa entablado ng labanan at sumigaw. Naglakas loob kang makisali habang nakikipaglaban ang mga tao, dapat kang mamatay. Sumimangot si Hao Qinglin. Sa una, may 2 labanan, biglang inatake ng bastard na iyon si Tianqi, at ngayon sasabihin mong dapat mamatay si Lin Feng. 6 na tayo, laban tayo hanggang kamatayan. Ang bastos na iyon, isang labanan hanggang kamatayan. Nang marinig ng mga tao si Hao Qinglin, muli silang namangha. Gaano kayabang, 6 na tao, isang labanan hanggang kamatayan. Ang gayong mga labanan ay napakabihirang. Pero parang confident siya. Kung tatanggapin ng ibang team, baka mamamatay silang lahat. Sina Hao Qinglin, Tianqi at Lin Feng ay ang ika-12, ika-13 at ika-21 na mag-aaral, ngunit napatunayan lamang ni Hao Qinglin na siya ay mas malakas kaysa sa ika-5 estudyante na si Puyang. Malakas din si Tianqi, ngunit hindi alam ng mga tao kung gaano kalakas si Lin Feng kumpara sa mga tao sa top 10. Si Puyang, Leng Zia at Yu Wenjing ay ang ika-5, ika-6 at ika-14 na estudyante, ngunit walang nakakaalam kung gaano talaga kalakas si Yu Wenjing. Nakakakilabot ang kanyang lakas, napatunayan na niya ito kanina. Gusto kong manood ng ganoong labanan ng grupo, naisip ng karamihan. Dahil iminungkahi ni Hao Qinglin ng isang labanan hanggang sa kamatayan, ang lahat ay lalaban pa ng husto. Ang mga labanan hanggang sa kamatayan ay mapanganib na mga bagay sa Champion University. Hanggat tinanggap ng isa sa mga cultivator, kung gayon ang mga labanan ay hindi kapanipaniwala at walang sino man ang makakasali. Hindi rin sila makagamit ng mga espesyal na armas, kung hindi, madadami ang mga mahiwagang pinuno ng unibersidad. Sa makatuwid, kakaunti ang mga tao na nakipaglaban hanggang sa kamatayan sa unibersidad. Ang mga malalakas na cultivator ay may tiwala, ang mga mahihinang tao ay maaaring tumanggi. Minsan, ang magkabilang panig ay may tiwala sa sarili. Labanan hanggang kamatayan, napakabaliw. Sa isip ni Puyang, nakatingin kina Leng Zia at Yu Wenjing. Paano lalaban si Prinsesa Yuen? Siya ay isang hindi kapanipaniwalang babae. Nagsalita si Ji Wuyu para sa kanya. Si Yu Wenjing ay may mataas na katayuan sa lipunan at nais siyang patayin ni Hao Qinglin. At saka, dapat na ikakasal sina Ji Wuyu at Yu Wenjing sa isang punto, hindi niya hahayaang masugatan siya. Mag-away tayo, kung hindi ka maglakas loob, asar ka. Sa paningin mo isa siyang prinsesa, sa paningin ko isa siyang mabahong aso. Agad siyang tinanggihan ni Tianqi. Hindi ka kumikilos, wala kang halaga sa akin. Mag-away tayo, wala kang kwenta, wala nang saysay ang buhay mo. Sumumpa si Yu Wenjing, naglabas ng nagyayelong enerhiya. Nagkahiwalay sina Puyang, Leng Zia at Yu Wenjing, naghahanda sa pakikipaglaban. Lin Feng, sino ang kakalabanin mo? Tanong ni Hao Qinglin. Kahit na si Lin Feng ay mukhang isang zone cultivator, ang cultivation level ay hindi lamang ang mahalaga kay Lin Feng. Noon, nakita rin niyang lumakas si Lin Feng. Kahit na ang lugar na ito ay Champion University, si Lin Feng ay hindi makakapasa sa pagsusulit kung siya ay mahina. Kumislap ang mga mata ni Lin Feng, pagkatapos ay nagpatuloy si Hao Qinglin, kukunin ko si Yu Wenjing. Tianqi, kunin mo si Puyang. Kukunin ni Lin Feng si Leng Zia. Sige. Tumanggo si Tianqi. Inilabas ni Yu Wenjing ang kanyang lakas, mas malakas siya kaysa kay Puyang. Sige. Sumang-ayon si Lin Feng, wala talagang pakialam kung sino ang nakalaban niya. Ang 3 taong iyon ay pare-pareho sa kanyang paningin.